sa isang estratehikong hakbang upang palakasin ang depensang pandagat, matagumpay na natanggap ng Pilipinas ang 3 Cyclone-class patrol ships mula sa Estados Unidos. Ang pagdating ng mga barkong ito ay isang malaking hakbang sa patuloy na programa ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas at lalo pang pinatitibay ang kakayahan ng hukbong dagat sa pagbabantay sa karagatan ng bansa, lalo na sa mga lugar na may sigalot gaya ng West Philippine Sea. Ang mga Cyclone-class vessels na orihinal na idinisenyo para sa mabilis na interdiction at coastal patrol missions ay angkop na angkop sa pangangailangan ng Pilipinas bilang isang bansang binubuo ng libu-libong isla. Bukod sa dagdag na kakayahan sa operasyon, sumisimbolo rin ang pagbibigay ng mga barkong ito sa lalong lumalalim na ugnayang pangdepensa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, isang alyansa na pinagtibay ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Inaasahang makatutulong ng malaki ang 3 barkong ito sa pagpapalakas ng routine maritime patrols, pagtugon sa ilegal na aktibidad sa dagat, at pangangalaga sa mga pangunahing sea lanes at likas yaman sa karagatan. Sa gitna ng patuloy na panghihimasok at pananakot ng mga banyagang barko sa karagatang inaangkin ng Pilipinas, ang Cyclone-class vessels ay nagsisilbing agarang solusyon sa kakulangan sa asset ng Navy para sa ganitong mga hamon. Ang pagdating ng mga barkong ito ay kasabay ng mas malawak na estratehiya ng Estados Unidos sa pagpapatibay ng ugnayan nito sa mga alyado sa rehiyon ng Indo-Pasipiko bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng tensyon at kompetisyon sa pagitan ng malalaking kapangyarihan gaya ng China. Para sa Pilipinas, ito ay isang malinaw na senyales na kinikilala ng Washington ang kahalagahan ng Maynila bilang pangunahing partner sa Southeast Asia pagdating sa seguridad sa karagatan. Gayunpaman, sa gitna ng matagumpay na paglipat ng 3 Cyclone-class vessels, lumulutang ang mga ulat na mayroon pang 3 barko ng parehong klase ang handa umanong isalin ng Estados Unidos sa iba pang mga kaalyado. Wala pang formal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan ng US, ngunit ayon sa ilang mapagkakatiwalaang pinagmumulan, maaaring muling mabigyan ng pagkakataon ng Pilipinas na tumanggap pa ng karagdagang barko, lalo na't itinuturing ito bilang isa sa pangunahing strategic partner sa rehiyon. Kapag naisakatuparan, ang posibleng karagdagang 3 Cyclone-class vessels ay magdadala sa kabuuang 6 na barko na pagmamay-ari ng hukbong dagat ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Isa itong malaking pagpapalakas sa kakayahan ng bansa na magsagawa ng tuloy-tuloy at epektibong maritime operations, partikular sa mga sensitibong bahagi ng West Philippine Sea tulad ng Kalayaan Island Group at Panatag Shoal. Ayon sa mga eksperto sa seguridad, dapat ay agad na maghain ng opisyal na kahilingan ang pamahalaan ng Pilipinas sa Department of Defense ng US upang makuha ang 3 natitirang barko. Anila, may posibilidad na mailipat ang mga ito sa ibang bansang kaalyado kung hindi kikilos kaagad ang Pilipinas. Maiksi lamang ang bintana ng pagkakataon, ani ng isang analyst. Ito na ang tamang panahon para kumilos at palakasin pa ang ating hukbong dagat habang bukas pa ang pinto para sa tulong mula sa US. Higit pa sa kanilang agarang gamit sa operasyon, nagsisilbi rin ang Cyclone-class ships bilang daan upang mapataas ang antas ng pagsasanay ng mga tauhan ng Navy at magkaroon ng karanasan sa paggamit ng mga sistema na sumusunod sa pamantayan ng NATO. Ang ganitong uri ng interoperability ay mahalaga lalo na sa paghahanda ng Pilipinas na tumanggap ng mas modernong mga platform sa darating na panahon. Sa kasalukuyan, bukod sa Cyclone class, ay inaasahan din ng Pilipinas ang pagdating ng 2 makabagong corvettes mula sa South Korea at 6 na offshore patrol vessels, OPVs,
na ginagawa ng Austal Australia. Bahagi ito ng mas malawak na plano upang makabuo ng isang balanseng, modernisadong hukbong dagat na kayang tumugon sa mga banta at kalamidad sa loob at labas ng bansa. Sa huli, ang pagdating ng 3 Cyclone-class patrol ships mula sa Estados Unidos ay hindi lamang dagdag na kagamitan kundi patunay rin ng tumitibay na ugnayang pansiguridad sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa harap ng pabago-bagong kalagayang geopolitikal sa Indo-Pasipiko, ang pagkakaroon ng matatag at epektibong presensya sa karagatan ay hindi na isang opsyon, ito ay isang pangangailangan. At sa tulong ng tamang estratehiya at kooperasyon, handa ang Pilipinas na gampanan ang mahalagang papel nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon.